Nagsimula na nga kami magpantay ng lupa dito sa harap ng bahay. Bali alas 7 ng umaga nang gumising kami. Dito nga pala kami natulog sa bahay ng asawa ko sa Barangay Recto. Nang sa ganon ay makagising kami ng maaga at makapagsimula agad. Bubungkalin kasi namin guys yung lupa sa harapan ng bahay nila. Dito kasi gaganapin yung kasal namin. Kaya para mas lumawak yung area ay nakapag-desisyon kami na pantayin to. Bali ang katulong ko dyan ay yung dalawang bayaw ko na kapatid ng asawa ko. Nung nakaraang sugo kasi namin ay pinantay lang to para magkaroon ng space. Dahil suguan lang naman yun kahit maliit yung area ay pwede na. Pero sa darating naming kasal ay hindi pwedeng ganito. Kulang na kulang tong lagyan ng balag tsaka mga decoration. Kaya kahit medyo malayo pa ay nagumpisa na kami maghukay dito. Sobrang lawak pa kasi nung bubungkalin namin. At dahil tabing kalsada lang din to ay may dumang nagtitinda ng isda. Kaya ang sabi ko sa asawa ko ay bumili na ng pang-ulam namin. Bali isang klaseng isda lang yung tinda ni sir. Bangus nga lang to pero malalaki naman. Kaya pwede na to at bumili kami ng 3 piraso. 350 nga lahat-lahat yung pinagbayadan namin. Okay na tong pang-ulam para sa umagahan. Di pa kasi kami nag-aalmusal guys at sinusulit namin habang hindi pa mainit. Mamaya kasi guys kapag tumaas na yung araw ay sobrang init na dito. At yung mga lupang binubungkal namin ay dito lang namin nilalagay sa may bandang baba. May hakutan na rin kami parang kariton kaya hindi na kami nahihirapan. Bali ako na muna yung nagbubungkal guys tapos yung bayaw ko yung tagapala. At si Utoy naman yung nagtutulak ng kariton para maghakot ng lupa. Pero dapat talaga ay kahapon pa kami dito. Yun nga lang ay tanghali na ako sinabihan kaya ang sabi ko ay bukas na lang. May ginawa rin kasi tayo kahapon at nagputol ng ulingin. At buti na lang nung mga nakarang araw ay sobrang lakas din ng ulan. Kaya medyo malambot yung lupa na hinuhukay namin. Yun din ang isang dahilan guys kung bakit nagsimula na kami dito. Dahil kung itataon natin tag-init ay paniguradong matigas to. Nagtutulong-tulong na lang kami dito para matapos agad. Dahil kung pansin nyo ay pabundok talaga yung korte ng lupa. Tapos yung bahay ng mga magulang ng asawa ko ay nasa bandang gitna. Kaya medyo mahirap talaga humanap ng pantay dito. At yung taas ng lupang hinuhukay namin ay halos hanggang bewang na. Habang pataas kasi tayo ng pataas ay dapat ay palalim ng palalim para pumantay din dito sa harap ng bahay. Isang bareta nga lang yung gamit namin kaya nagpapalitan na lang kami nung bayaw ko. Medyo masakit nga lang sa kamay kaya nakakapaltos. Pero mas maganda sanang gamitin dito kung may piko. Yun nga lang ay wala kaming pwedeng paghiraman kaya pinagtsatsaga na lang namin to. May mga parte kasi talagang sobrang tigas dahil sa mga ugat ng niyog. Tapos yung baretang gamit namin ay dumidikit pa yung putik sa bandang dulo. Kaya ilang baon muna bago tuluyang maputol yung mga ugat. Pero buti na lang ay merong gloves dito si Papa. At nagsuot na lang kami para hindi kami magkaroon ng maraming paltos. Sobrang sakit kasi nung bareta sa kamay guys kasi purong bakal. Tinalian din namin ng pamuna sa bandang dulo para hindi masyadong madulas. May mga nahuhukay din kami dito na pailan-ilan na malalaking bato. At yung hagdan na lupa dito ay binubungkal na din namin para pumantay na at mas magandang tingnan. Pero ngayong araw guys alam namin na hindi rin namin to matatapos. Napakalawak pa kasi guys at hindi talaga kaya ng isang araw lang. Buti sana kung marami kami magkakatulong. Okay na sa amin yung mabawasan lang para hindi na to gagawin. Tsaka malayo pa naman yung kasalan guys kaya panigurado na tapos na din to. Ginawa lang talaga namin to kasi hindi naman kami masyadong busy. May mga alaga pa nga sila dito na sobrang gagandang tuta. Lalo na itong parang dark brown. Sobrang sagana sila sa gatas dahil dalawa lang sila magkapatid. Bali tuloy-tuloy lang yung ginagawa namin pagbubungkal. Medyo malambot lang kasi ang lupa sa part na to. Kaya kahit nakaupo lang ay malalim na yung baon. Di rin masyado nakakapagod kasi sobrang lakas ng hangin. Marami kasing mataas na puno dito na pwedeng humarang sa sikat ng araw. At nung naluto na yung pang-ulam ay huminto muna kami. Kakain muna kami ng almusal guys kasi sinisikmura na yung bayaw ko. Kapilang kasi talaga yung laman ng tiyan namin bago kami magsimula dito. Pagtapos namin kumain ay pinagtitripan ko naman yung asawa ko. Dahil nga sa atin ay na-unlock yung tiger look niya. Nagpatunaw lang kami dito ng kinain at nagpahinga na rin saglit. Sobrang kapal pa kasi nung bubungkalin namin. Pero sa mga oras na to ay medyo malawak na rin yung natatapos. Dahil nawala si Utoy ako na muna yung nagtulak ng kariton. Bumalik na kasi ulit yung lakas natin dahil nakakain na. Ako na rin yung nagpapala guys dahil dadalwa na lang kami nung bayaw ko. Tsaka hindi rin naman pwersahan itong ginagawa namin. Ang nakakadagdag pagod lang talaga dito yung singaw ng init. Pero may mga oras naman na tinutulungan kami nung asawa ko tsaka si mama. Kaya kahit papano ay nakakapagpahinga kami. At habang nagbubungkal kami dito sila Papa naman yung nagigiba ng ring dito sa harap ng bahay. Tatanggalin na rin kasi to guys para mapantay na yung lupa hanggang doon sa may gilid. Dumating na rin si Kuya Alan at tumulong din saglit. Siya muna yung nagbubungkal habang nagpapahinga kami. Napadaan lang naman siya tumuloy dito sa may bahay. Tapos utay-utay ng giniba yung ring dito na nakatayo. Pati yung upuan na dalawa ay sinama na din namin. Di kasi mapapantay yung lupa sa part na to kapag hindi to tinanggal. Pero nilagay din namin to sa may gilid ng bahay para naman kahit papano ay meron pa ding maupuan. At nung natanggal yung mga brace ng ring ay binunot na namin. Kapag walang gawa sila Utoy, ito yung pinaglalaroan nila. Ayaw pa nga sanang ipatanggal yan guys dahil mawawalan sila ng paglilibangan. Pero kapag napantay na naman tong harapan ng bahay, gagawa na lang daw ulit sila ng bago. Mas gaganda kasi to at lalawak yung espasyo. Kaya kahit ayaw nila ay wala silang ibang choice. Binungka lang namin yung pinagtanggalan ng upuan tapos nagpahinga na kami. Medyo mainit na rin kasi sa mga oras na to. Tsaka malawak na rin naman yung nagagawa namin. Kahit yung pinaglalagyan namin ng lupa ay halos mapantay na. Kaya tama na muna siguro to para ngayong araw. Babalik pa kasi tayo sa bahay at marami pang gagawin. Inabot na rin kami ng hapon sa pagbubungkal dito. Kaya lupay-pay talaga ang buong katawan. 2 fingers sa akin!